si Representative Terry Redon. Kong Terry, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Po, Kong Terry, so siguro unang tanong muna ulit namin, kagaya ng ibang mga nakausap po namin, how are you preparing for VP Sara's trial? Okay naman ho. Mula ho nung election ho namin, naghahanda na ho kami, no? Mm-mm. So, tuloy-tuloy lang po yung paghahanda namin hanggang umabot na ho tayo sa trial proper. May pre-trial pa ho na yung mga sagutan po ng pleadings, pero handa-handa na ho kami to present the evidence Opo. when we reach trial proper. Opo. Yung po mga perception, given the composition ngayon ng Senado, gusto ko rin kayong matanong dito. Kasi parang ang agam-agam ngayon, Kong Terry, ay yung inyong mga nakuhang daming evidence sa House, so sa tatlong clarificatory hearing ninyo, would those evidences be presented in the Senate given na yung composition nila ngayon, no, na mga kaalyado ni VP Sara? Doon ho ba paanong iniisip na ho yung mga strategy ngayon, Kong Terry? Well, i-presenta naman ho namin yung lahat ng ebidensya in the course of trial, no? Irrespective of who the composition of the Senate is, no? Kasi ebidensya naman ho yung mahalaga rito, whether for the prosecution or for the defense, no? So, ang inaasahan lang ho natin, siyempre, talagang magbabatay po sa ebidensya at konsensya ang ating pong magiging mga senators, judges, no? Yan po sa bagay po na yan. Opo. Kung nagsisenaryo building na ho ba kayo sa mga ganitong pagkakataon as part of your strategy? Kasi ang mga analyst, kanina kausap ko si Prof. Dennis Coronacion, may tatlo siyang senaryong binabanggit, and one of which ay parang yung pangatlo yung mangyayari ngayon dahil with the convening kahapon, posible daw na yun nga, with public pressure itutuloy ho agad ito, pero parang in the end magkakaroon ng pagpigil, mga senaryo lang naman ho ito, pagpigil nga sa pagpipresent ng evidence and so on and so forth. Kayo ho, parang nagsisenaryo building ho ba kayo sa ganyang mga pagkakataon? Well, alam po yung katulad binanggit ko, tiwala naman ho kami doon po sa kabuuan po ng Senado. In fact, nag-deliver po si Senate President Alan Peter Cayetano sa kanya pong commitment, no? Na una, i-convene yung Senate Impeachment Court. Pangalawa, wala pong makakapigil doon po sa pag-usad po nito. No? Kasi ang totoo naman ho, if a senator wanted to stop the proceeding, dapat nangyari na ho yun kahapon. Hindi naman ho yun nangyari. So, tumuloy na nga ho dito po sa palitan po ng mga pleadings, no? At mag-pre-trial na po kami after maybe half a month, no? So, mas focus po tayo doon yung po mga senaryo. Tingin ko para ibigay na ho natin sa analyst ho yun, no? Pero ultimately, ang focus ho ng prosecution team, and I'm sure kahit po ng depensa, mapresenta lang po yung kanya-kanya pong mga ebidensya sa Senate Impeachment Court. Right, okay. So sa timeline po nito, can you give us, para din po doon sa mga hindi rin kabisado, mga nakikinig nanonood sa atin. So after ho nito, may 10 araw si VP Sara na sumagot, and then immediately, ano ho ito, no? Magpi-pre-trial na ho ito, no, Kong? May 5 araw pa ho para magbigay ng reply, no? Yung pong prosecution na panel. Pagkatapos magkakaroon po ng pre-trial. Yung pre-trial po, dyan po pag-decisionan ng pong mga partido kung alin ho yung mga hindi na ho kailangan ipatunayan sa trial, yung ina-admit na ho nilang mga ebidensya at dokumento. Doon din syempre pag ilalatag, alin doon sa mga ebidensya, yung kailangan din hong patunayan at ipisinta pa sa trial proper. No? So yan, magkakaroon po ng discussion po doon. And then, saka po papasok sa trial proper itself. It will take ng maraming oras, Kong? Hindi na? Sa pre-trial? Siguro 1 araw, 2 araw po yung pre-trial. No? Pero ang expectation natin dito, by around mga middle of June, nasa trial proper na po tayo. Middle of June, oo. And then yung, kayo ba, Kong, ay, kumbaga saang ano po kayo? Saang article of impeachment po kayo kasama to argue? May hatian po ng mga prosecutors, no, doon sa 4 po na ground. So sa bahagi ko po, pinaghahandaan ko po yung unexplained loss at confidential funds misuse. Okay. So sa inyo yun din yung mga AMLA reports? Oo. Tama po yan. Madami ho kasi yung sa unexplained wealth compared dun sa iba kasi mas marami mga dokumento at witnesses eh. Yung pong naka-toka po doon.
Opo. Yung bang nangyaring barilan at sa Senado, given habang naghahanda ho kayo ng articles of impeachment, ano hong inyong naging thoughts po doon? Wala naman ho masyadong, siyempre, seryosong usapin ho yun, ano? Mm-mm. Pero ang totoo naman ho, wala ho masyadong epekto po yun doon sa pagtakbo po ng impeachment proceedings, no? Kaya nga, nakita ho natin, nag-convene na ho kahapon. Mm-mm. Iniiwan na ho natin doon sa Senado at siyempre sa mga investigador Yes. kung ano ho ba talaga yung katotohanan sa likod po ng nangyari pong incident po yan. Kasi ang totoo naman ho, yung pong, may mga house officials na nandun po eh. Mm-mm. Kung pong nangyari yun, no? Yung Secretary General po namin nandoon. Mm-mm. So, pagka hindi rin ho natin nalaman yung katotohanan sa likod po ng insidente, sa totoo lang, pwede hong nasaktan, pwede nga hong namatay. Dahil mga napakaraming putok ho yung pinakawalan Right. nung pong panahon po na yun. Right. And you also believe na ito ho ay directly related sa impeachment? Wala akong pagtingin, no? Yan po sa mga bagay na yan. Kaya ultimately, we will have to wait for The investigation. the actual results of the investigation, kung ano man ho yun. Opo. Sige, bilang panghuli na, Kong, kayo ay nag-broadcast din, no? For a time, bago ulit kayo full-time umupo bilang party list representative. Gusto ko lang malaman yung inyong ano din po sa ano ng civil society sa public, no? Kumbaga, gaano nga ho kahalaga ito para po sa mga nanonood at nakikinig sa atin kasi mabobombard uli tayo ng mga technical terms. Kayo, abogado kayo, alam na alam nyo yan. So, paano ho kaya itong mga nakikinig na nanonood sa atin? How do we appreciate this whole process, Kong Terry? Ano po yung mahalaga talaga yung participation po ng publiko ito, no? Ng publiko po, no? Huwag po natin iiwan lang ho sa politiko, mga kongresista, senador at impeachable officials. Ito po nga kabuuan po ng proseso na ito. Dahil sa dulo, tungkol po sa ating lahat ito. No? Usapin po ito ng pananagutan ng matataas na opisyal ng gobyerno. Oo. At nasa sentro po dapat ng interest ng gobyerno, yung interest po ng publiko. So lumahok po tayo, whether for or against the impeachment po ng ating pong pangalawang Pangulo. Alright. Kong Terry, as always, salamat sa oras, sa information hanggang sa muli. Salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning. Good morning! Representative Terry Ridon, Bicol sa Arop.